O Zamis City Misamis Occidental ug sa tanang nagtanaw kanato karon hinaagi sa Facebook page, YouTube channel sa AONC. Kumusta maayong adlaw? Oktubre 6, 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Kalampusang naangkon sa dakbayan, gipasidunggan ni Mayor Sam ug kanunay asenso Ozamis Administration. Ozamis City host sa 2025 Mindanao Chess Elimination para sa World Olympiad. Ozamis target nga mahimong first class city sa administrasyon ni Mayor Sam. Ordinansa batok sa stray dogs and cats gipasabot ni Konsehal Ko. Pet owners giauhag sa pagparehistro sa mga binuhi alang sa kaluwasan o rabies prevention. Sikan PMFC gipahibalo ang third quarter accomplishments. Padayon ang paningkamot sa kalinaw o pagpreserbar sa insurgency-free Misamis Occidental. Magol nga sigarilyo na kumpiska sa Ozamis Port. Kapin sa 100,000 piso bill sa pasyenteng na operahan sa appendicitis, giabagan sa asenso Ozamis free hospitalization. Dazil Humotikson, ani ang mga detalye sa Ozamis Today. Kalampusang inaangkon sa dakbayan gipasadunggan ni Mayor Sam ug sa kanunay asenso Ozamis Administration na niyang report. Giatagag pasidungog sa kanunay asenso Ozamis Administration ang mga kalampusan ug mga kadaugan nga naangkon sa dakbayan sa Ozamis sa nakalabay nga bulan. Si Mayor Sam Norman Go Fuentes pinaagi ni City Administrator Rothesa Grace A. Uwano mibaabot isiyang dakong pasalamat ug pahalipay sa mga individual nga dako ang natampo ug hinungdan sa maong mga milestones. Kini atol sa first Monday flag raising ceremony sa LG Ozamis Lunes, Oktubre 6, 2025. Usa ka garbo sa dakbayan maong pagkaila sa Sangguniang Kabataan Federation sa Ozamis City, isip Most Outstanding SK Federation ug overall a champion sa Sangguniang Kabataan Sports League 2025 nga gipanguluhan ni SK Federated President ug City Councilor Jan Fel Duhay Lungsud. Ang maong pasidungog napahigayon atol sa province-wide Linggo ng Wika 2025 nga nagpakita sa aktibong partisipasyon sa makabatan-unang lider sa dakbayan ubos sa Team Asenso Ozamis Administration. Our Honorable City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes would like to extend his warmest congratulations to the following individuals. We would like to congratulate Honorable John Fel Duhay Lungsod for having the LGU Ozamis as the most outstanding SK Federation and as well as the overall champion of the Sangguniang Kabataan Sports League 2025 held during the provincial-wide Linggo ng Wika 2025. Let's give him a big round of applause. And to the other SKs of the 51 barangays. Gipasidunggan usab ang kadaugan nga naangkon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO isip champion sa Mass Casualty Incident and Management atol sa BFP Fire Olympics 2025. Ang maong kadaugan nagpakita sa kahanas sa CDRRMO team sa pagserbisyo pagtubag sa mga emerhensya nga may kalabutan sa kaluwasan sa katawhan. We would like to congratulate as well that during the Fire Olympics, our very own CDRRMO won champion for the Mass Casualty Incident Management held in Oroqueta City last August 24 to 27, 2025. Laki pusab niini ang award nga nakuha sa City Social Welfare and Development Office kun CSWD atol sa First Provincial Pag-asa Youth Association kun PIAP Anniversary nga nakadaog sa second place sa singing contest. Ug ang kalampusan ni Gladys Hope Recto o sa job order personnel sa CSWD nga malampusong nakapasar sa social worker licensure examination.
to our CSWD that during the first provincial PYAP anniversary held in Oroqueta City last September 12, 2025, our Ozamis chapter has garnered the second place in the singing contest. And of course, we would like to congratulate Miss Gladys Hope Recto, our job order personnel from CSWD, for passing the social worker licensure examination last September 8, 9, and 10, 2025 in Pagadian City. Giatagan sa pasidungog ang City Tourism Office uban sa pakitubayayong sa Ozamis City School of Arts and Trades kun oksat tungod sa makadaugang nakuha atol sa Bonok-Bonok Festival sa Surigao City. And as well as our City Tourism Office in coordination with OXAT for having won the Parangat of Misamis Occidental held in Surigao City last September 9, 2025. Third place, Bonok-Bonok Festival. Second place in street dancing. And for the best in costume. Let's give them a big hand, please. And we would also like to acknowledge the efforts, of course, of our very own City Tourism Officer, Mr. Jaime Tomada. Ang mga kalampusan o makadaugan sa dakbayan sa Ozamis bunga sa ligon nga suporta sa mga lideres sa Team Ascenso. Ilabi na ni Mayor Sam and Norman Go Fuentes, Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Ascenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Inde F. Waminal Jr. Tungod sa bugos ug ligon nga pagpaluyog paningkamot, nagpadayon makalihukan nga naghatag dungog og garbo dili lang alang sa dakbayan sa Ozamis apan usab sa kinatibukang probinsya sa Misamis Occidental. Ozamis City hosts sa 2025 Mindanao Chess Eliminations para sa World Olympiad. May report si Bernal Texon. Malambusang na pahigayon sa Misamis Occidental, particular sa dakbayan sa Ozamis, ang 2025 Philippine National Elimination Chess Championship Mindanao League adlaw Sabado, Oktubre 4 hangtod sa adlaw Domingo, Oktubre 5, 2025 sa Ozamis City Gymnasium. Kini nga kalihukan kabahin sa lapad nga plano sa Team Ascenso nga mapalambo ang kalidad sa sports sama sa chess nga makapauswag sa hunahuna, disiplina ug estratehiya sa mga dumudula. Kini nga unang torneo kabahin sa upat ka dagkong National Chess Federation of the Philippines kun NCFP competitions nga ipahigayon sa probinsya sa tuig 2025. Bugos kining gisuportahan sa Ascenso Administration ubos sa panguna ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal, Ascenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry N.D. Fuentes Waminal Jr. ug Mayor Sam Norman Go Fuentes. Ang maong kalihukan nagsilbing elimination stage alang sa mga non-master chess players sa Mindanao nga nagtinguha nga makasulod sa World Chess Olympiad. Ang mga players nga adunay mas taas nga ratings direkta nang naapil sa semi-final ug finals nga ipigayon sa kauluhan. Nagsunod kini sa 7 rounds West system ug bukas para sa mga lalaki ug babae nga adunay FIDE rating nga 2,099 paubos. Ang standard time control ana sa 60 minutos ug dugang 30-second increment. Naghatag kini og cash prizes sa top 30 finishers. Diin ang men's champion makadawat og 15,000 pesos ug ang women's champion makadawat og 10,000 pesos uban pa sa medalya. Sa mensaheng dala ni Attorney Francisco Sulita III sa City Legal Office isip representante ni Mayor Sam, iyang gipaabot ang dakong karbo sa dakbayan isip host ng sangpit nga kalihukan. It is with great pride and honor that we host the national eliminations for the 46th World Chess Olympiad, Mindanao Leg, here in our beloved city. This gathering brings together some of the brightest minds and most talented chess players of our region. Men and women whose discipline, skill, and passion for the game embody the very spirit of excellence. Gibutyag usab sa mayor pinagi ni Attorney Sulita
ang iyang bugos nga suporta sa maong aktibidad. Dili lamang nagpakita sa commitment sa dakbayan ngadto sa sports apan lakip usab sa dedikasyon sa pagbukas sa mga oportunidad nga naghatag inspirasyon sa pagpalig-on sa disiplina, estratehiya ug resilience. As we welcome each of you to this historic venue, the Ozamis City Gymnasium, allow me to extend the full support of our local government. This event reflects not only our city's commitment to sports and intellectual pursuits, but also our dedication to nurturing opportunities that inspire discipline, strategy, and resilience among our youth and athletes. Gisugid usab niya nga ang chess labaw pa sa usa ka dula. Usa kini ka pagsulay sa pagpailob, paghunahuna sa umaabot ug determinasyon, values nga manahimong giya sa Asenso brand of service. Chess, more than a game, is a test of patience, foresight, and determination. These are also the very values that guide our Asenso brand of service. A vision where every Misamisnon may live in peace, prosperity, and happiness. In the same way that every move in chess is purposeful, so too must we build a future that is guided by wisdom, fairness, and unity. Sa laing bahin, gipasabot ni AGM Ray Orbistondo, presidente sa Asenso Misamis Occidental Chess Association, nga kini usa ka dakong oportunidad ilabi na sa mga chess enthusiast nga duol o anaa sa dakbayan. This is the dream of most of the players na ma-appeal gyud sa Olympiad. So this is your chance, and we are given the chance. We are given the big opportunity labi na sa mga dugol kay naka-host ang Ozamis City, the first for Ozamis, the first for the province, and even the first for Northern Mindanao. Gawas niini ang Ozamis mag-host usab sa tulo pa ka dagkong chess competitions karong tuig 2025. Nadaglakip sa Philippine Team Selection sa karong umaabot na October 18 hangtod sa 19, 2025. Asian Plus Individual Chess Championships karong Nobyembre 2 hangtod sa 10, 2025 ug Batang Pinoy Henyo Selection Nobyembre 15, 2025. Usa ni sa upat ka buok nga gi-host ni Governor Henry Waminal og ang province ug ang LG Ozamis. So kani may una October 4 and 5 para Chess Olympiad, ikaduha karon October 18-19 para ma-member sa Philippine team or mainstay sa Philippine team for another 2 to 3 years. Na ikatulo, kana na first pod, not only in Mindanao but for the Philippines, kita mao'y mag-host sa ASEAN Plus Individual Chess Championship wherein 11 countries ASEAN plus the Friends of the Asian Chess Confederation or 23 countries. So magpaabot tag 100 ka foreigners karong November 2 to 10. Gisugid pa niya nga ang maong kalihukan usa ka suporta sa mission ug vision ni Governor Henry sa pagpalabo sa natad sa paugnat sa kusog, ilabi na sa chess, dili lang sa Misamis Occidental apan lakip na sa tibuok Mindanao. Ilaning suporta pod sa NCFP, suporta sa mission and vision ni Governor Henry Waminal, kay luoy ang Mindanao, wala pagyoy maski usa ka grandmaster. Wa gani tay mahulog nga champion sa Pilipinas from Mindanao. So this is our chance. Unya, gikuha sa province tanan events for the year. Kita'y mag-host not only for Ozamis City, for Misamis Occidental, for Mindanao, but para pod naagyoy taga Mindanao na mahimong grandmaster o ma-champion sa Pilipinas. So taas ang atong panlantaw, unta, suportahan nato tanan og kamo dako kayog oportunidad sa inyo. Ang kalapusan sa mga torneo nagpakita sa padayong suporta sa Asenso Administration ubos sa pagpanguna ni Governor Henry Waminal sa kalambuan sa sports
partikular sa chess, isip pamaagi sa pagpaligon sa talento ug dungog alang sa badayong pag-asinso sa Misamis Occidental. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texas. Salamat Bernal. Usamis target nga mahimong first class city sa administrasyon ni Mayor Sam. May report si Adon Vicena. Gitinguha karon sa administrasyon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes o gapuwersa sa City Council nga madeklarang first class city ang Usamis sa dili pa mulibkas o sa dili pa mo-expire ang kasamtangang termino. Gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang basihan nga madeklarang first class city o municipality kung makuha niini ang local tax collection sa gitumo nga tuig o kini natuman sa kagamhanang lokal matag tuig. Matag lungsod o syudad nagtinguha ang mutaas ang classification gumikan kay mutaas usab ang NTA o National Tax Allotment ang kanhi IRA o Internal Revenue Allotment. Kung taas ang NTA, mas mutaas usab ang suporta sa mga programang lokal sama sa health, education, social services o dugang proyektong infrastruktura dugang pa ni Attorney Mars Tapayan. Sa miaging sesyon sa konseho, ang buhatan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes misubmitar na og kantidad sa 2026 EIP o Annual Investment Plan. Ang EIP hanay kini sa mga programa o proyekto nga prioridad punduhan sa LGU alang sa musunod nga fiscal year. I move to approve this EIP for general fund and EIP for special account for approval ng second and final reading, waiving the rules on sir. There is a motion to approve this on the second and final reading, waiving the internal rules. The number one, the approval of the annual investment programs, calendar general fund for the calendar year 2026 in the amount of 1,477,560,233 and 28 centavos, and for the approval of the annual investment program special account for the calendar year 2026 in the amount of 73,778,810 pesos. Move for each approval on the second and final reading, waiving the internal rules. Any comment? Remarks? Hearing none. Motion approved. Alang sa Usamis Today, Adon Vicena report. Salamat Don. Ordinansa batok stray dogs and cats gipasabot ni Konsehal ko pet owners giawhag pagparehistro sa mga binuhi alang sa kaluwasan ng rabies prevention na niya mga detalye. Aron masulbad ang padayon nga problema sa mga stray dogs ug cats nga may kasagarang hinungdan sa pipila ka mga vehicular accidents sa dakbayan sa Usamis, giatagan kini og tukmang aksyon pinaagi sa proposed ordinance ni City Councilor Cecil Yuko. An ordinance regulating the ownership and handling of dogs and cats in Usamis, empowering the barangay in the enforcement thereof. Nga gibase sa Republic Act 9482 o Anti-Rabies Act of 2007. Aron mapatuman ang responsable pagpanag-iya sa mga binuhing hayop ug mapugngan ang pagkatap sa rabies sa dakbayan. Sa interview sa Asenso Usamis News Channel, gibutyag ni Konsehal ko nga ang maong ordinansa gisugdan pag-draft niya atong nakalabay nga tuig. Din matud pa niya, sukad sa pagsugod og lingkod sa Asenso Usamis Administration, ubos sa liderato ni kanhi Mayor ug karon Congressman sa Distrito 2, Congressman Sancho Fernando Ando F. Ubaminal, nakita na ni Konsehal ko ang dakong problema sa dakbayan nga mao ang sobra kadaghan nga mga stray dogs. Nakita na niya ang problema sa city nga daghan kaayo ang mga stray dogs. Nga on top of that, kanisya ang mga stray dogs nakakos na gyud siya og mga vehicular accidents kay sa tunga-tunga sila sa dalan magtipok. Usahay pod mukalit lang og labang, nya kita nga motorist di ta makabantay, kita ang madisgrasya kay ang instinct nato is likayan man sila. Kini padayon nga ipangtaag solusyon ubos sa pagdumala ni kanhi Mayor ug karon Asenso Pinoy Congressman Attorney Indy Uaminal. Apan hangtod karon nagpabilin gihapon kini nga problema sa dakbayan sa Usamis. Naka come up gyud ta og kanang isa ka gyud ka ordinansa based ra pud ni sa ato ang RA 9482 nga Anti-Rabies Act nga ginabawal gyud na ang buhi sa iro nato sa dalan.
because of that, no, because we don't want accidents to happen, and prevention of the spread of rabies. Kay kung responsible owner ta sa pets nato, kinahanglan man gyud na sila subject to vaccine shots para dili sila dili sila maka-spread og rabies nga which is dangerous kung kita ang mapakan, makapatay gyud siya. Sumala pa ni Konsehal Ko, gihimo kini nga ordinansa tungod sa daghang na report ng mga vehicular accidents sa Dakbayan nga may kalambigitan sa mga stray dogs. Rason nga may himo si Konsehal Cecil ugo sa kaordinansa nga gibase sa RA 9482 apan gi-customize kini aron mohaom sa panginahanglan sa Dakbayan. Din giatagan og otoridad ang matag barangay uban ang koordinasyon sa City Veterinary Office sa pagmanage sa populasyon sa mga binuhi o pagbuwagtang sa mga stray dogs. Ug base usab sa ilang nakolekta nga estimated nga gidaghanon sa mga binuhing iro sa Dakbayan, ana kini sa kapin 18,000 gawas sa mga binuhi nga wala pa gitugan. Ang barangay gud ang ato dayong matawag nga moambag aning pag-implementation ani with the city vet, no, nga mutabang pud sila og capture kay para man pud na sa ilahang lugar, para man pud sa ilahang barangay nga safe ang mga tawo sa ilang barangay og limpyo og walay accidents. Dugang pagpasabot ni Konsehal Ko kalabot sa mga ordinansa nga kinahanglang iparehistro sa matag pet owner ang ilang binuhing iro og iring. Ang atong ordinansa nag-ingon nga magpa-register ta within sa atong barangay kay needed ni siya sa atong city vet. Actually si city vet nag-campaign na nga i-register ninyo ang dog sa city vet pero lagi dili makaya. Dugang saysay pa niya, ipasabot yun ang balaod nga i-rehistro yun na siya para ma-monitor ang health sa pet ug ang vaccination kana importante gyud kaayo. Giawag ni Konsehal Cecil ang tanang Ozamisnon ilabi na ni atong dugay nang nagpaabot sa pagpatuman sa maong ordinansa. Ang ako lang iawhag nga kitang tanan dili ni kay problema lang sa isa ka tawo, dili lang ni kay problema or reklamo sa katong napaakan, sa katong nadisgrasya tungod sa iro. Kundili atoan ni tanan problema, atoan ni tanan nga responsibility, dili lang kay sa barangay. Kita na mismo ang moduol, kita na mismo ang makig-partake no sa kana nga activity para ni sa tanan nato. Ubos sa bagong ordinansa, gipasabot ang responsableng pagpanag-iya sa mga binuhing iro ug iring sa Dakbayan. Din pinaagi sa kooperasyon o koordinasyon sa matag barangay ug City Veterinary Office, gilauman nga mapugnan ang pagkatap sa rabies, malikayan ang vehicular accidents nga may kalambigitan sa mga stray animals ug masiguro ang luwas ug malinaw nga Dakbayan alang sa tanan. Second PMFC, gipahibulo ang third quarter accomplishments padayon ang paningkamot sa kalinaw pagpreserbar sa insurgency-free Misamis Occidental. Giatuwa nagdutokan ni Leon Medalyo ang maong balita. Ania ang iyong report. Sa personal nga pagkiginabi sa mga sakop sa local media adlong Biyernes, Oktubre 3 ning tuiga, gipresentar ni Second Provincial Mobile Force Company kon Second PMFC Force Commander Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagura ang detalyadong update kabahin sa ilang mga operational accomplishments gikan sa bulan sa Hulyo hangtod Setyembre ning tuiga nga nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga personay sa Second PMFC sa pagmintinar sa kahusay kalinaw sa tibok distrito. Base sa datos nga gipresentar ni Police Lieutenant Colonel Lagora gikan bulan Hulyo hangtod Setyembre, malampuson nga nakahimo ang mga personahe sa Second PMFC sa pagpatuman og 552 ka checkpoints, 457 ka mobile patrols,
310 ka police visibility operations, 288 ka information drives, 205 ka area security operations, 52 ka drone patrols, 9 ka warrant of arrest, 1 ka search warrant operation, 27 ka operation batok sa illegal nga droga. Nakarecover sab sila og 1 ka hand grenade, 2 ka loose firearms, 1 ka illegal gambling ug 3 ka confiscation of smuggled cigarettes. Sa laing bahin, gipadayag ni Sikan PMFC Force Commander Police Lieutenant Colonel Lagura ang iyang dakong pasalamat sa tulo ka mga lideres sa probinsya ug kang Mayor Sam Norman Go Fuentes tungod sa ilang padayong suporta, ilabi na sa paghatag kanila og mas maayong pasilidad sama sa ilang nindot og hamugaway nga Sikan PMFC building nga naanhimutang sa Purok 8, Sitio Linabo, Barangay Banyadero og sa kasamtangang pagsimento sa ilang dalan. Kami og pasalamat sa support sa ato ang Team Asenso sa local government units sa provincial government sa Misamis Occidental headed by our governor si Governor Henry S. Waminal, kung Ando Waminal, kung Indi Waminal, o sa ato ang mayor diri karon si Mayor Attorney Sam Fuentes. Makita man ninyo kung unsa ka kanindot o kagwapo ang ato ang facility sa PMFC. At the same time, katong dala na to dira, naayo na gyud, na cemented na gyud. Hopefully, 100% na siya this month or next month kay ang gikan sa highway na dalan sa diversion road gikan diri sa kampo is fully cemented na gyud. Ako kay tagpasalamat ana. Niini gipasabot usab ni Police Lieutenant Colonel Lagura ang kabahin sa nagunang tahas o main function sa Sikan Provincial Force Company sa Distrito 2 diin matud pa niya ang trabaho gid sa Second PMFC is more on internal security operations and counter terrorism, no? And mura may sa second district kami ang striking force kung naay mga eventualities or naay mga emergencies, no. Andam po may mo sa mga CDM or naay mga calamities, search and rescue operation na ami andam mi ana. Ang relation na mo sa station, ang PMFC gud mo support sa station. Kung for example, kung makita ninyo ang mga accomplishments sa illegal drugs, although dili may maka-operate on our own sa illegal drugs kay naman ni requirements sa PDEA nga dapat na kay Drug Enforcement Unit wala mo kadungog nga ang PMFC na ay accomplishment sa drugs. But ang amuang personnel pwede mo support sa station. Kung kinahanglan nila personnel, intel personnel or mga reactionary forces, security na ang PMFC. Dugang pa, bisan pa man nga insurgency free na ang probinsya sa Misamis Occidental nga mas nakapagaan sa ilang trabaho, gisiguro ni Police Lieutenant Colonel Lagura nga padayon ang ilang pagmintinar sa kahimtang sa pagka-insurgency free sa probinsya aron masiguro nga walay makasulod nga bisan unsang posibleng hulga nga makaguba sa kalinaw og seguridad sa probinsya. Although ang ato ang probinsya magod kay insurgency free na. Kay ang main function magod sa PMFC is ang internal security operation. Medyo nagaan na itong trabaho ana kay ang ato ang gina-focus na lang karon is sustainment nga dili na ta masudlan sa mga inana ang mga kalihukan. So far sa peace and order situation, gisituate gid sa PMFC na anytime nga mangayo ang station ug suporta sa mga nga ang armed force or ang personnel sa PMFC nga mutabang. Kung makita ninyo kung may mga activity ang Usamis, nakita nyo ang PMFC nga mag-area security, police visibility sa area, mobile checkpoint. So mo gina mong primary role na mo diri sa second district sa PMFC. Ang padayon nga dedikasyon sa mga personahe sa Sikan Provincial Mobile Force Company sa pagpanalipod sa katawhan ug pagmintinar sa kalinaw ug kahusay sa tibok Distrito 2 uban sa walay puas nga suporta sa provincial ug lokal nga pangagamhanan nga nagpakita kini sa ilang lig-on nga katuyuan nga mapreserbar ang kahimtang sa pagka-insurgency free sa Misamis Occidental ug mapadayon ang luwas ug malinaong palibot alang sa katawhan. Alang sa Usamis Churi, ako si Leoncio Medal. Salamat Leon sa smuggled nga sigarilyo na kumpiska sa Usamis Port. Ania ang report ni Glenn Ray Ruluna.
Nasa kote ang usa ka lalaki nga nailhan nga si alias Jerry, 58 anyos ug residente sa Purok Pamelo, Barangay Maranding, Lanao del Norte, tungod sa pagdala og mga smuggled na sigarilyo sa Port of Ozamis nagtud kalabay kagabi. Sa pasiunang investigasyon nga gihimo sa mga personahe sa Port Police kagipunahan ni Police Corporal Raymond Perotso, na diskubrihan ang mga kontrabando pinaagi sa X-ray machine sa bagahin ni Jerry atol sa iyang pag-agi sa passenger terminal. Pagkahuman sa verification, nakitaan sa iyang traveling bag ang mga naglain-laing brand sa sigarilyo sama ng mga masunod: 3 ka mga rim sa New Far White, 1 ka rim sa New Far Red, 8 ka mga rim sa New Berlin Red, 128 packs sa New Far Red, 135 packs sa New Far White, 19 ka mga packs sa New Berlin Red. Ang tanang mga nagkumpiskan sigarilyo mukabat kadto sa kantidad 32,160 pesos. Ang mga kontrabando lowas kagidala ngadto sa 2nd Provincial Mobile Force Company Headquarters alang sa safekeeping ug pagkahuman i-turn over kini ngadto sa Bureau of Internal Revenue kun BIR alang sa hustong disposasyon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Kapin 100,000 peso bill sa pasyenteng na operahan sa appendicitis giabagan sa Asensa Ozamis Free Hospitalization Program. Ani si Mary Melody Reyes sa report. Sa personal nga pagtuol ni Cristina Oyas, 34 anyos, residente sa Barangay Tinago, ngadto sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration, iyang gisugid nga nagtumong siya aron sa pagpangayog tabang pinansyal alang sa dakong hospital bill human siya ma-admit ug na-operahan tungod sa sakit nga appendicitis. Sumala pa niya, 2 ka semana na siyang nag-anto sa grabing panakit sa iyang tiyan bisan pa sa pag-inom niya og mga tambal. Tungod sa kagrabe sa sakit, nagresulta kini nga siya na-confine sa Misamis University Medical Center kun MUMC diin dayon siya na operahan. Sa jud sa kuang gianhi is nangay ko financial assistance sa tong mayor no kay gumikan kay na ako'y hospitalization excess ako sa ako pagka-admit na operahan ko og appendix. Oo. Pan is sakit jud kayo akong tiyan. So wala nay hunong ang iyahang ang kasakit bisan og inom na ko og kanang para sa akong kuto-kuto or sa kubang ulcer pero magbalik-balik jud gyapon ang iyahang kasakit. Na siya sa mga 2 weeks. Oo. So 2 weeks pa po siya. Oo. So 2 weeks na po na ko siya na kuan since na dili na jud na ko siya maagwanta. So moto nga niabot na jud ang time nga kanang nagpasikan opinion ko, then kay gi-refer ko sa laing doktor. So moto nakita jud nga appendix ang hinungdan. Matod pa ni Cristina, niabot sa kapin 100,000 ang iyang excess bill sa hospital tungod ikaduhang higayon na kini nga siya na-admit. Bisan pa man niini, dako ang iyang kalipay nga nahatagan siya sa gikinahanglang tabang pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program na bugos nga gipadayon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes uban sa suporta ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. Ako yung exist dito is almost mga 100 kapin jud ni siya kay ikaduha man ko na hospital. So salamat. So mao ni siya nga salamat sa Ginoo kay bisan og dako kayo akong exist na natabangan jud ko sa ato ang kuan sa mayor. Nakita usab ni Cristina ang kahinungdanon sa mong programa kay matod pa niya dili tanang tawo makaya ang pagbayad sa mahal nga gastos sa hospital. Isip usa ka stock in charge employee sa MUMC, dako kayong tabang para kaniya ang maong programa nga naghatag og kagaan sa iyang gipangbati taliwala sa kalisdanan nga iyang nasinati. Sa akong trabaho na ako sa MUMC so as stockroom in charge.
Actually, dako jud kani siya tabang kay since dili man jud tanan tawo nga makakaya bitaw og bayad. So salamat sa kanang programa nga which is kanang nakahatag jud siya og tabang nga kanang nga ma-less pud ang ato bitaw mga gastuson pinagian ni nga diin kanang makakuan jud makahatag jud siya og kaning gaan ba nga dio kalibyo nga dili bitaw ta makadungag og stress nga at least nara jud willing nga motabang nanay maduulan. Gibutyag pa niya nga dili kini mao ang unang beses nga niduol siya sa buhatan tungod dili ni siya first time kay even akong anak nakakuan jud pod ani naka counter pod ani. Pagpasalamat niya ngadto sa mga lider sa Team Asenso nga nagpaluyo aron mamahimong posible ang programang dakong nakahatag og kahupayan ngadto kaniya. Salamat sa inyo Governor Henry og ni Congressman Indy og bisan pa sa tong mayor. Dako kay kong pasalamat kay kaniadto hangtod karon. Sila jud ang bitaw nga may dali og kaning maduulan jud sa kabahin ani nga programa. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Rios. Salamat Mel ang Uzamis Today at kanatoy na serbisyo publiko sa kanunay asenso sa Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Wominal, kung Ando Wominal, ug Asenso Uzamis News Channel. Please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Yonsho Medalyo Bernal Dixon, Adon Dicena Jun Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Makjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Mecarante, Mary Ana Lumapas, Zander Dalid ug si Glenn Ray Ruduna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Dixon. Daghang salamat. Kanunay, Asenso Uzamis, Padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.